Magandang araw sa inyo dalawa, Ben. So, alam naman natin sa nangyayari ngayon dahil sa pandemya, di ba? Ang iba nagiging depressed, nagiging malungkot. Iba talaga, hindi nila ini-express yung nararamdaman nila. Nahihiya sila bang sabihin sa pamilya nila? Siyempre, ang una nilang nilalapitan sino? Siyempre, yung mga kaibigan nila. Meron akong mga tanong, mga concerns. Seryoso to ha, umayos kayo ng sagot. Epekto sa kayong dalawa. Sige. Siguro ito yung isang magandang awareness para sa ating mga kaibigan. Talagang pinapahalagahan yung time natin, di ba? Kahit yung ano gawin nating kakulitan, di ba? So, ang aking mga tanong, sa tingin ninyo, gaano kahalaga ang mga kaibigan? Naka-experience ba kayo ng mga peking kaibigan? Paano ninyo pinapahalagahan yung totoo ninyong mga kaibigan? O sa pamilya ba merong mga kaibigan kayo? Basta kahit ano, pwede sabihin ninyo. O isa-isa lang magsasalita o kayong dadakdak pare-pareho para naman maintindihan ng mga manunod. Di katulad ng mga nakarang mga video nyo, pare-parehas kayong nagsasalita na hindi na maintindihan. Ngayon, kailangan maging mabait kayo ha. Kahit minsan lang magbait-baitan kayong dalawa. Hindi. Share ninyo kung ano yung gusto niyo yung sabihin. Isa muna. Umpisan muna natin kay Ben at ikaw, Son, ang susunod. Pagkatapos ni Ben, saka ka palang dadakdak, Son, ha? Okay? Get it? Okay. Basta pwede niyo sabihin kung anong gusto niyo sabihin about sa kaibigan. At ano yung payo na gusto niyo ibigay kung meron man kayo. Sige. Umpisa na natin sa iyo, Ben. Sige, napaganda na yung tanong mo, sir. Siyempre, unang-una, first of all, walang pada. I would like to define the word friendship. Tatagalogin ka lang. Hindi, para sa akin, ang kaibigan siya yung kaibigan na talagang malalim itong usapan na ito. No? Seryoso kayo, sabi mo kasi kailangan mabait eh. Mabait tayo nga. I love you, Kambal. Mua. Ayan. Siguro para sa akin, ang kaibigan, parang pamilya yan eh. Parte ng pamilya. Pag nagkaroon kasi ako ng kaibigan, tinuturing ko talaga na pamilya. Kapag meron ako talaga, hindi na magdadalawang salita. Minsan nga mga nanay ko, minsan mga kapatid ko, kapag medyo, alam mo na, kumaabuso yung kaibigan, simpleng bagay naman. Kasi ano ba yung mga kaibigan, pwede magaling. Siyempre, sabihin ko yung mga kaibigan ko, huwag naman ganun. Kasi ako diretso akong magsalita, ayoko nung may paligoy-ligoy pa. Kasi pag totoo yung kaibigan mo at talagang nakapalagayan mo na, minsan nga di ba sinasabi, mas mahigit pa sa kapatid yung turingan ninyo. Yung turingan, pero yung pagmamahalan, syempre, yung pagmamahal sa kapatid sa pamilya, iba kasi yun eh. Hindi mapapalitan ng kahit sinong kaibigan yun. Pero kapag nakakita ng kaibigan na talagang pati ang buhay niya kaibigay sa'yo, yun. Mararamdaman mo talaga na parte siya ng pamilya. At saka, yung mga ganong kaibigan talaga dapat pinapahalagahan. Kahit na magkatampuhan kayo, ang unang-unang gagawin ninyo, wag ninyo patataasin yung mga ere ninyo, dapat mapagkumbaba kayo. Kung may pagkakamali yung isa o isa, may mga bagay kasi na, siyempre sa mga lalaking mga kakaibigan, hindi nagsasalita na ganyan, sorry. Halimbawa, parang magsalita na sorry, pare, tara dito, meron ako nilutong ganito. Parang sorry na rin yun, sabi nga nila, action speaks louder than word. In plural form, actions speak louder than words. So, ayan, singular and plural para walang correction. Ayan, kasi sa mga lalaki talaga hindi masyadong expressive. Maliban na lang kung nakatoma, di ba? Nakawalo. Na talagang mga lasing na, doon lumalabas ang mga kalokohan. At yung masasabi ko sa inyo, ang isang tao makikilala ninyo, subukan ninyong makainuman. Doon yung makakilala yung talagang other side niya. Ibig sabihin yung kabaliwan. Yun ang masarap ng masamahan, di ba? Hindi may kabaliwan na ilalabas yung mga sikreto at bakawan ninyo sa ibarat na ibang tao. Hindi gano'n.
Ibig sabihin yung sa sarili niya, lalabas niya na para ma-entertain kayo. Kasi ganoon ako eh. Kapag medyo nalalasing ako, hello, siyempre lahat naman tayo nagdaan sa kabataan na naging curious, na sinubukan yung mga ibang bagay na talagang bawal. Pero ito na unang sasabihin ko, never po akong gumamit na pinagbabawal na gamot. Totoo po yan. Sigarilyo na subukan ko po, yung alak yun. Nung kabataan ko talaga eh, alam niyo na siyempre, mabangis ang dating, malakas ang dating, lagi na i-invite sa mag-gatherings. At doon, nakakaranas ako ng mga kaibigan. Ako po talaga hindi ako lumalabas. Hindi talaga ako palalabas ng bahay. Sa bahay lang ako aral, bahay. Siyempre, hindi naman karangya yung bahay namin. Simple lang yung buhay namin. Siyempre, father namin, karpentero. Mother namin, plain housewife. Siyempre, uwi kami sa bahay para tumulong mag-igib, tulungan si nanay. Siyempre, father ko na maliit kami, elementary, nasa Saudi. Nung nag-umpisa lang ako siguro na lumabas ng aming lungga sa gubat, sa kagubatan. Kasi likod po talaga ng bahay namin, gubat sa kabukid, sa mga manggahan. Sa bisitang maliit po sa amin, sa matipo naming baryo. Doon ko po nakilala yung mga kamag-anak po namin. Opo, nakikita ko naman po sila sa eskwela, pero yung banding, yung nag-umpisa sa bisita, nagkaroon po ng mga samahan ng kabataan. Doon po nag-umpisa. Yung samahan po natin, sabi ko. Samahan po namin, hindi po natin. Sabi ko, napakasarap pala na ganito, no? Simpleng bagay, walang gadgets, yung mga palaro sa bukid, pagkatapos na yung mag-procession, yung sulo, yung mga ganun, 9 na araw, yung pag-10 araw, Santa Cruzan, yung mga gano'n tipo, yung pagbasa ng pasyon, may mga pakain, mga ganun. Yung naranasan yung mga ganung bagay, pupunta kayo sa simbahan, tapos attend kayo ng sama ng mga kabata. Doon, lumakas po yung bonding namin magkakamag-anak. Mostly, mga kaibigan ko po talaga, mga katulad ko may mga baltik sa utak na mga kamag-anak. Oh, sabihin niyo na mukha kaming mga gusto-gusto noon. Pag nakita niyo naman yan, hello, mahiya mga artista sa dating namin. Joke na. Siyempre na noon, mas masarap po talaga yung simple, yung natural, yung walang iniilangan. Yung pagkasama niyo po yung mga kaibigan po ninyo, talaga napakasarap para wala na kayo isipin bukas. Minsan napapagalitan na kayo umuwi, di ba? Okay, huwag na po natin masyadong alalahanin yung kasi napakasarap po talaga, di ba? Lalo na kapag malayo kayo sa mga kaibigan ninyo. Para po sa akin na kaibigan, tinanong mo kanina ako sa'yo. Siyempre nagpopo ako kasi may mga nanonood, hindi ako sa nagpopo. Para sa akin, katulad sinabi ko kanina kaibigan, parang tinutuloy ko ng pamilya na hindi magdadalawang salita. Talagang kapag meron ako kilala nila ako. Diretso kasi kung magsalita eh. Pero kapag minahal ko ang isang kaibigan ko, nasa likod ako. Siya ako nang madidisgrasya bago ako. Hindi, nasa likod ako nakasuporta. Yun. At yung sinasabi mo na paano malalaman ito kung kaibigan, syempre pag naramdaman mo talaga na hindi masasabi yun, hindi mo ako sasalita eh. Mararamdaman mo na siya pag may problema ka, alam nila pag may problema ka, tutulungan ka, kahit yung tipong 20 pesos na lang nasa bulsa niya, hatiin pa ninyo, bibisayin po 10 na tira sa kanya, ganoon. Yung tipong mag-isaman kayo, kakain kayo, di ba? Para hindi ka magmukhang tanga, sige, ako nilibre sa'yo, huwag ka na lang maingay. Yung aabutan ka, kunyari ikaw nagbayad. Yung, para hindi ka mapahiya, di ba? Yung parang, sabihin libre na lang, hindi ka hindi pinapahiya. At sa yung sinasabi niyo mga peking kaibigan, natural, iwasan yun. Yung kaplastic ka naman, pakikasamahan ninyo. Kung malibayo na lang, kung nilagaluhan kayo ng mga alahas, ng mga gadgets, o ng mga kotse, o di ba? Pangkulog sa loan ninyo, o di ba? Na hindi kayo pinapersa na magbayad, tapos, di ba? Kaya chinichismis kayo, o di ba? Ibig sabihin, kung kayo siyempre, depende kasi sa pangangailangan ng peking kaibigan, di ba? May mga peking kaibigan talaga tumutulong sa inyo, hindi mo talaga maiwasan. Kasi malaki utang na loob mo, di ba?
Yun yung isang bagay, di ba? Pero para sa akin, siyempre ako hindi naman ako nakakaranas ng ganun na utang na loob na alam ko na nailang. Kasi ako pag nailang sa isang tao, hindi ko pinagsisiksikan yung sarili ko. Kahit pinagsisiksikan nila yung sarili nila sa akin. Hello? Hindi. Hindi ganun po. Hindi ko po talaga pinagsisiksikan yung sarili ko. Kapag medyo naiilang, hindi naman pa sa hindi ko gusto yung tao. Kasi tayo naman po, iba-iba po yung level ng pagkakaintindi po natin sa pamumuhay, simpleng pamumuhay. Ano ba yung simple sa kanila, ano ba yung simple sa iyo? Ano ba yung mayaman na buhay sa kanila o nakakariwasa? Ano ba yung hindi sa iyo? Ano ba yung nakakariwasa sa iyo? Diba? Iba-iba yung level. Kasi minsan, hindi nagtutuma. At depende sa kinalakihan, depende sa kanilang kinalakihan, pamilya at surroundings o environment. Diba? Parang nag-lecture na ganyan yun. Yun. So, harap ko sa pag naiilang ako, pag nararamdaman ko hindi po totoo sa akin yung iba, iyo kung masalita na peke. Yun na tayo ng plastic, no? May peke po. Ibig sabihin, binabalyo ko po yung magandang gagawin po niya sa akin. Hindi na lang po magsasalita ng hindi maganda para hindi po makasakit. Siyempre kung pakikisamahan ko po siya, pero yung may distansya. Doon may distansya kasi alam mo naman, hindi ka masyadong komportable, di ba? Yung distansya nandun lang. Diba? Kasi may mga ganyan, lalo na sa social media, may mga expressive na, lalo na pag nag-abroad ka, sabihin nagbago na. May mga kaibigan talaga na kahit totoo nung kaibigan, di ba, dumidistansya kasi nire-respeto yung pribadong pamumuhay ninyo. May mga kaibigan po ko na talagang sobrang close ko po yung mga pinsan ko po ngayon. Iba mga tahimik po sila. Pero alam nila na kapag may hindi pong maganda nangyari sa kanila, o may nararamdaman ako, nandiyan po na, ngamusta, okay ka ba? Hindi na po kailangan lagi na sa bawat post ninyo sa social media, hindi lang nag-like, hindi lang nag-comment ng isang buwan o 2 buwan, nagbago na raw nga. Kababawan yung mga ganun. Pride yun, pride ang tawag yun, ego, pride. Bakit ikaw hindi mo kamustahin, hindi mo nilalike yung mga post, ano lang yun, kamustahin mo. O kamusta ka na? Buhay ka pa ba? Sumisiyap ka pa ba? Nakakakain ka pa ba ng 3 beses sa araw? Di ba? Mga ganun lang po. Lalo naman sa mga nag-a-abroad, kamustahin ninyo. Sinisikap talaga nilang maging matatag. Malayo sa pamilya. Tulad po namin dalawa. Kami lang naman dalawa nagbubusita. Pero manamali ko po itong nakambalo ko. Yung po. Saka mapapayo ko lang yung pala. Yung payo ko sa mapapayo ko po sa inyo, wala pong karapatan na magbigay ng payo kung ano po yung maganda at hindi kaibigan sa inyo. Basta kung ano po yung lukso ng dugo ninyo, kung saan po kayo nagiging masaya, gawin po ninyo. Kung alam niyo po yung tama na ginagawa po ninyo sa pakikipagkaibigan, gawin po ninyo. Kapag nakapagsalita po kayo ng hindi maganda sa tinuturing po kayo kaibigan o tinuturing po ninyo kaibigan, mag-sorry po kayo agad. Hindi nyo masabi yung sorry. Gumawa po kayo ng isang bagay na makapagpalubog. Kasi may mga bagay hindi kayo nakapagsalita ng sorry, di ba? Pero pinakamagandang matutunan nyo po yung salitang sorry. Ganun po yun. Kaysa naman ilang kayo problema. Yun po yung gusto ko. Ay, higit sa lahat po, bago mag-umpisa ang araw at matapos ang araw, magpasalamat po sa Panginoon. Dahil binibigyan po kayo ng mga tao na kapaligid sa inyo na iniintindi ang baltek ng utak ninyo, di ba? Totoo po yan. Yan lang po. Yun lang aking masasabi. Maraming salamat po. O ayan hindi kami nagsalitang magsasabay. O siya naman. Ayan. Kami hahabol pa. Okay. Ayan. Nakinig nyo naman po yung sinabi ng kakambal ko. Siya po kasi talaga, mahilig po siya sa sosyal. Hindi po yung sosyalan na, alam niyo na, yung pamahalan ng pupuntahan, pamahalan ng gamit. Hindi, ibig sabihin, mahilig po siya makisama. Talagang marami po siyang kaibigan itong kakambal ko. Ako naman po talaga, homeboy po ako. Boy next door. Kaya medyo conservative po ako. Ganun niya na may tsura niya. Medyo exposed. Feeling. Love you. Ayun. Ako naman po kasi, mas gugustuhin ko po talaga na mas nasa bahay ko kasi may mga ganun tao, di ba? Ano ba? Huwag mo naman tumatawa-tawa dyan. Ayun.
Mas gusto ko po talaga sa loob ng bahay. Kasi mas close po sa ano sa pamilya po sa mga kapatid ko po. Yung mga kapatid ko po, isa, siyempre hindi naman lahat, mga ilan po sa kanila, ano yung consider ko po talaga ng best friends. Siguro yung mga kaibigan po sa mga mag-anak po namin, piling-pili lang din. Kasi hindi naman po lahat talaga mararamdaman po yung security, yung tiwala. Nako, pinaka-importante po talaga. Tiwala, ingatan po yung tiwala. Yung pag nagsabi kayo ng sikreto sa kaibigan po ninyo, yung talagang kahit na mag-away kayo, di ba, maghampasan kayo ng tamban na tuyo, di ba, hindi kayo susumbatan. Ayun po nga iniiwasan ko yung sumbatan po, nung ano na itulong, at tapos yung sikreto isusumbat po sa inyo kasi nagtiwala kayo, no? Para po sa akin yung tiwala po importante eh. Yung pagmamahal naman po, nandiyan po yan kasi pag nasira po yung tiwala, yung pagmamahal, nandiyan po yan. At yung dumidistansya kayo kapag may nangyari sa inyo hindi maganda, respeto po yan, nandiyan po yan, pero yung tiwala. Sa bandang huli po para sa akin sa pamilya po talaga. Pamilya po talaga ang tutulong po sa inyo. Ito ang kambal ko kahit na magkatampuhan po kami yan. Kilala ko po yan. Nagpaparinig yan sa social media pero hindi ko na lang pinapansin. Kasi mas ano po yan mas expressive ako hindi po. Kaya gano'n kapag may mga kaibigan po kayo, ikaw kasi tanong mo sa akin kung ano ibig sabihin ng kaibigan, may ano pa yung mga kaibigan, ano pa yung mabibigay ko, sige. Nag-comment lang ako sa sinabi ng kakambal ko kasi napakaganda talaga expressive siya. Para sa akin siguro ang pinakamaganda minsan, yung pagiging tahimik mo, yung kapag may tampo ka sa kaibigan mo, minsan mas maganda wag mo na lang muna sabihin. Yung wag mong daanin sa social media, meron ko naranasan na minsan, nangyari sa akin, di ba yung, alam niya po yun nangyari sa akin na may gumawa ng may gumawa po ng ng fake account. Kala ko po sino lang, pero na-discover po namin. Siyempre, IT specialist po ako. So, yung IP address, nalaman ko po kung saan at kung sino po siya. So, hindi ko po prendo dahil ako po tahimik. Siya ang nakipagkumpronta po doon. Talagang, hindi niya naman po sinabang bakit yung ginawa mas sa kambal. Tapos, iyon. Consider ko po talaga sa isa sa pinaka-close friends ko po. Hindi naman po yung best friends talaga. Iba po kasi yung best friends. Close friend. Yung parating pa lang po sa best friend. Tapos, yun, humingi ng sorry. Pero yung distansya na ginagawa ko po sa sarili ko, mas dumistansya na lang po ako. Kasi yung tiwala po sa akin pag nawala talaga ibang klase po yun Yung kakambal ko pag sinabi ko magluto siya ng adobo at hindi siya nagluto ng adobo, lulutuin niya, paborito niya laging sinigang. Yung tiwala, hindi ko lambing naman po. Paborito niya naman po yun. Yun po ang pinaka-importante sa lahat sa pagkakaibigan, yung tiwala. Minsan talaga ang inggit, yun ang inggit, ayan po sumisira sa pagkakaibigan. Kahit na po sinasabi niyo yung close friends kayo, best friends kayo, pag umiral po yung inggit, halimbawa, nakabili kayo ng 1 kilong tilapia nagkakalaga ng 50 pesos, tuwan-tuwa kayo, dahil napakamura yun. Tapos nagpusi sa kaibigan mo, nakabili ng 1 kilong tilapia, 20 pesos, paano naman kayo ng pinagbilan? Tapos siya, sisitahin pa yung nagbenta, di ba, awayin pa. Eh, hindi naman alam berde, ibig sabihin, malapit ng mabila sa kayo na benta. Yung mga ganun, tapos pa po siya sa social media na, makipipang bagay, dahil lang sa isda, sa tilapia. Para po sa akin, paano maiwasan ng mga peking kaibigan? Katulad po ng sinabi ng kakambal ko, pag nararamdaman po ninyo na hindi kayo komportable na sa isang tao, wag niyo naman po pagsiksikan yung sarili niyo. Wag po, kasi hindi po maganda yun Lalo na may mga kapatid kayo, maraming pang mga options. Huwag niyo pong pagsiksikan yung sarili niyo. Ang hindi niya po nasagot kung paano malalaman ang totoong kaibigan. Kasi dakdak ng dakdak Love you. Para po sa akin malalaman po ang totoong kaibigan. Ay, nasabi niya na nga pala. Oo, kapag yung kahit sariling buhay talaga, o kaya may 10 piso o 20 pesos may binagay niya yun.
Sa umpisa, yun. Malalaman po ninyo talaga yung concern na andoon. Meron kayo at wala yun. Ayun yung gusto kong sabihin. Meron at wala kayo. Kahit na meron kayo, ibibigay pa rin sa inyo, pakikita sa inyo tuloy-tuloy na concerns. Hindi na iinggit sa pagtaas o pag-unlad po ninyo sa pagbabago ng buhay po ninyo. Yun. Yung po, ang totoong kaibigan. Talaga nakasuporta. Kung ano yung ginagawa ninyo, hindi maganda sa panginimba o maganda, nandiyan pa rin po siya. Pero kung hindi maganda ginagawa niyo ninyo, sasabihin talaga sa inyo, kahit masaktan kayo, sasabihin nila, concerned ako, magalit ka na sa akin, buwisit ka. Maganda, di ba? Yun ang mga totoong gabi. Buwisit ka, bakit ganito ng pinos mo? Alis-alisin mo nga, baguhin mo nga yung sarili mo. Ano naman yan? Ano naman yung mga tao ngayon sa social media, makapagsalita ka lang ganyan, parang kaaway mo na ang buong Pilipinas. Di ba? Ganun. Dito po yun. Ayun, ang payo po may bibigay siguro. Ang pinakamasa, para po sa akin, siyempre mag-iba naman po kasi kami ng personalidad. Una pong gawin po ninyo, para sa akin ako magbibigay talaga ng payo. Sa kanya po kasi talagang mas strong po siya, ako po hindi. Ako po talaga kasi sa bahay. Siguro pinakamagandang kaibiganin po ninyo, pamilya po ninyo, mahal na sa buhay. Mas maging close kayo. Kasi kahit anong mangyari, magkasumbatan man kayo sa maliit na bagay o hindi, nandiyan pa rin kayo magbibigay. Kasi inisip nyo yung luksunundo kung magkapatid kayo kahit anong mangyari. Nandiyan kayo, di ba? Huwag nyo pong iwan yung paiiralin yung pride sa isa't isa, lalo na kung pamilya. Yung sino lang hindi maghuhugas ng pinggan tapos hindi nakatawa kasi ikaw naghugas galit na galit ka na dun sa kapatid mo. Tapos may isang buwan o isang taon hindi mo nakakausapin dahil sa paghuhugas ng pinggan. O, di ba? Yung inutos ng nanay mo sa iyo, Ito sabihin ko po pinakamasarap pong mga kaibigan, mga magulang. Pero wag na po kayo magtatampo sa magulang po ninyo, hindi nyo kakausapin sa linggo, isang buwan o taon. Grabe. Ang mga nanay po laging pagod, mga tatay laging pagod. Intindihin po ninyo may mga bagay po na nakakapagsalita ng hindi maganda. Dahil dala po ng galit. At huwag po ninyo dali niyan hanggang sa paglaki po ninyo. Mga ganun. Huwag naman pong ganun. Yun lang po yung gusto kong sabihin. Maraming salamat po. Napakaganda naman ng sinabi ninyo para nakikita at nararamdaman ko naman talaga yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Diba? Paano? Maraming salamat sa inyo. O baka mayroon kayong mga final words o final na pautot na gustong sabihin. Gorabels. Final words. Basta kausapin kung may problema, yung mga kaibigan, kasi ako expressive Katulad na sinabi talaga expressive. Hindi katulad niya kasi siya medyo reserve. Saka magdasal lagi. Yun yung pinaka-importante. Huwag magmataas. Para sa akin, tama yung sinabi niya. Magdasal palagi, pasalamatan lahat na nangyayari sa buhay. Kung meron na darating na pagsubok, paglabanan, mas pagbutihin ang sariling pamumuhay. Siyempre yung mga concern sa inyo, ipagdasal din ninyo. Maraming salamat. Salamat.